Personal na tumungo sa Batanes si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan ang pamamahagi ng tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga nasalanta ng Super Bagyong Julian. Nangako rin ang Pangulo ng 25 milyong pisong cash assistance para sa pagbangon ng lalawigan mula sa dagok ng bagyo. Narito po ang report. Sa pagdama ng Super Bagyong Julian sa lalawigan ng Batanes, humagupit ang malakas na hangin na sinabayan pa ng matinding buhos ng ulan na nagresulta sa flash floods at mga landslide. Matapos ang bagyo, tumambad na ang mga naiwang pinsala gaya na lang ng mga nawasak na bubong at bahay at mga nasirang struktura. Sa tindi ng pinsala, idineklara ang state of calamity sa lalawigan ng Batanes. Ito na yung pinakamalaking pinsala na naganap dito sa Batanes. Ito na po yung pinakamalaki. Kasi almost 12 hours yung yung hangin at yung ulan. Almost 12 hours. Akala namin mga 2 hours lang pinakamatagal. Ngayon lang nangyari ito. Tumulong na rin ang puwersa ng PNP sa clearing operation, pagkukumpuni ng mga bahay at maging sa relief operation. Nawalan man ang mga bahay at kabuhayan, nagpapasalamat pa rin ang mga taga-Batanes na walang naiulat na nasawi sa pananalasa ng Super Bagyong Julian. Tumungo mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Batanes para pangunahan ang pamimigay ng ayuda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa higit 7,000 pamilyang nasalanta ng Super Bagyong Julian sa probinsya. Tig 800 piraso ng yero at lumber ang ibinigay ng Provincial Local Government Unit ng Batanes. Namahagi ang DSWD ng 2,000 family food packs at tig 3,000 pisong cash assistance sa 200 benepisyaryo ng AKAP o Ayuda para sa Kapos-ang Kita Program. Mula naman sa Office of Civil Defense ang 40,000 kilo ng NFA rice kung saan nakatanggap ang bawat pamilya ng tig 10 kilo ng bigas. At kami nandito para matignan kung ano ba talaga yung inyong mga pangangailangan. At mabuti na lang at bago dumating yung bagyo ay nakapagdala na kami ng libo-libo na food pack. Kaya nung pagdaan ng bagyo nakapag-distribute kaagad. Ngayon ang susunod second round na. Yes, sir. Second round na ng food pack. Yung unang naipadala ay 14,000. Na-release mga 7,000 na food pack. Magra-round 2, bubusin na namin yung unang 14,000, may parating na 14,000 pa. Tapos susunod na doon, ang susunod na ron ay yun na nga, yung cash assistance na. Para meron kayong pambili, yung mga gamot, yung mga para sa mga bata, yung pagkain, yung kumisanggol, powdered milk, para sa mga bata, yun lahat yan. So, para nasa sa inyo na, may hawak na kayong cash. Kaya kailangan magbigay na kami ng cash. So, magre-release na tayo ng tigti 10,000. Tigti 10,000 bawat household. Inanunsyo rin ng Pangulo ang mga karagdagang pondo na ilalabas para matulungan ang Batanes na makabangon mula sa dagok ng Super Bagyong Julian. Tinagdagan ng Speaker of the House ng 15 million ang release para sa tulong. Ang Office of the President na naman, magre-release kami ng 25 million para sa inyo. Ang susunod na kailangan namin gawin ay yung sa pag-rebuilding. Dahil nakita ko yung nasira, yung mga ibang bahay, talaga lalo na yung mga kahoy, yung mga talaga natangay lahat. So yun ang susunod namin gawin. Nasimula na ng province na magbigay ng yero at saka kahoy at saka ito mga 2x2 para at least meron na tayo magawa. Pero hanggat may kailangan, sabihan nyo lang kami. Kasama rin sa ipinamahagi ang mga family water filtration kit mula sa DSWD. Ito, dyan. Paglabas ng tubig dito, malinis na. Pwede nang inumin. Para makasiguro kayo, pwede nyo rin pakuluan pa muna. Para sigurado. Pero iniinom namin yung lumalabas dito, hindi buhay pa kami. Kaya okay lang.
Uulitin ko lang sa pagpunta ni President Bongbong Marcos dito, mayroon siyang ibibigay sa atin na 25 million. Kaya po, pagdating ay ayusin natin yon para lahat po ay mayroon kayong ayuda. So maraming salamat, Mr. President. Sakay naman ng C-130 plane ng Philippine Air Force. Nakita mismo ni Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno ang lawak ng pinsalang iniwan ng Super Bagyong Julian sa infrastruktura at agrikultura ng probinsya ng Batanes. Tiningnan natin ng personal kung ano talaga ang pinsalang nagawa ng Bagyong Julian dito sa probinsya ng Batanes. Hindi na natin iniisip ng delikado. Katungkulan natin na mapuntahan natin ang mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Sa pangunguna ng Office of Civil Defense, naikasa ang unang bugso ng relief operation sa pamamagitan ng Philippine Air Force kung saan ikinarga sa kanilang C-130 planes ang mga food at non-food items para sa mga nasalanta ng bagyo sa Batanes. Importante yan kasi napakalakas ng alon mula dito sa Ilocos papunta dito ang Batanes. Kaya't ang pinaka-epektibong paraan at mabilis ay makarating dito tayo na gamit ang eroplano or helicopters. Lagi naman nagtutulungan at handa ang national government agencies. Merong response cluster na nandun ang Office of Civil Defense, DSWD, Department of Health. Kasama rin natin ang mga nasa uniform services sa Armed Forces of the Philippines, pati ang Philippine Coast Guard. Kaya't madali yung koordinasyon, kaya't nung kinakailangan na natin pumunta rito at ang gumanda na ang panahon, ang klima, nakapunta na tayo kagad dito. Nagdala tayo ng pangangailangan nilang tulong. Inuna natin yung tubig dahil yan ang hiniling na request ng mga pinuno ng probinsya. Kaya dinala natin dito unang-unang tubig. At may 22,000 gallons ng tubig ang inuna natin dahil kailangan natin suportahan yung mga taga-Batanes upang hindi sila magkaroon ng sakit na dulot ng maraming tubig dahil sa kakulangan ng supply ng tubig na malinis. Ayon kay Yusek Nepomuceno, malaki ang papel ng Office of Civil Defense para maihatid ng mabilis sa mga biktima ang kinakailangan nilang tulong. Ang Office of Civil Defense ang may katungkulan na buuin ang magiging aksyon ng pamahalaan na tutugon sa lahat ng kalamidad. Miyembro din tayo ng response cluster at tayo namamahala sa logistics. Ibig sabihin yung pagdadala ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Importante yan kasi para sa mga nasalanta, kailangan maramdaman nila na nandyan ang national government, ang pamahalaan na kasama nila sa kanilang muling makatindig doon sa nangyari sa kanilang kalamidad. Madalas naman at regular nating mararanasan ng bagyo at posibleng iba pang kalamidad. Basta't magkakasama ang local government unit sa paghahanda, kasama ang national government agencies kagaya ng Office of Civil Defense, ang uniformed services kagaya ng Armed Forces of the Philippines, PNP, Philippine Coast Guard, DSWD at iba pa. Basta't lagi tayong magkakasama naghahanda, nagpaplano at tutugon sa mga kalamidad, matutulungan natin talaga ang ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang mga taga-Batanes sa mabilis na aksyon ng local at national government. Ilang beses man silang hagupitin ng malalakas na bagyo. Ang mahalaga, naroon lagi ang pamahalaan na kanilang masasandalan at handang umagapay para muling makatayo mula sa pagkakadapa sa dagok ng kalamidad. Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.